Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Totong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bulacan. Uy Bar, bakit puro pasana naman yung mukha mo? Totog, anong gulong pinasok nitong kaibigan mo? Wika ni Padre Semo. Pasensya na po, Padre. Nakipag-away po si Ibar ng dahil sa akin eh. Pinagdiskitahan na naman kasi ko ng mga tambay dyan sa kanto. Wika ni Totong. Ay nako, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na umiwas na lang sa gulo? Ayan, tignan mo ang nangyari. Puro pasa ang mukha mo. Paano kang haharap sa misa niyan? Ay nako, linggo pa naman bukas. Pasensya na po, Padre. Hindi ko naman pwedeng tignan lang si Totong na binubugbog ng mga taong yun. Isa pa, alam niyo naman ang ugali ko eh. Ayoko na agrabyado mga malalapit sa akin. Wika ni Ibar. Naroon na tayo. Pero pwede niyo silang iwasan, hindi ba? Padre, kahit anong iwas ang gawin namin, walang mangyayari. Talagang makulit yung mga yun eh. Paano ngayon yan? Sinong papalit ko sa'yo? Hindi ka naman pwedeng humarap sa mga tao ng puro pasa ang mukha mo. Ako na lang po muna. Alam ko naman po yung gagawin eh. Wika ni Totong. O sige, payag ako. At ikaw naman, Ibar, gamutin mo nga yung mga pasa mo. Nang sa ganon hindi na lalong mamaga. Nang mga panong ito, nasa pangangalaga ng isang pare sina Totong at Ibar. Simula pagkabata ay nasa simbahan na ang mga ito. Naglilingkod bilang sakristan. Bagaman lumaki sa pangaral ng pare, kakaiba ang ugali nitong si Ibar. Palaging nasasangkot sa basag ulo. Ipinasok ito ng mga magulang sa seminaryo. Kaso nga lang ilang buwan pa lang ay pinalabas dahil na rin sa kagaspangan ng pag-uugali. Palaging napapagalitan ng ama dahil wala nang nagawang tama. Ngunit may dahilan ang pagiging sanggano ng binata. Ayaw niya na may nakikitang inaapi, lalo na ang mga taong malapit sa kanya. Hindi rin alintana ni Ibar kung siya ang masaktan. Ang mahalaga may pagtanggol niya ang mga taong nasa paligid, lalo na ang mga malapit sa kanya. Pagsapit ng hapon matapos mapuno ang tenga sa pangaral ni Padre, umuwi ang binata. Gaya ng inaasahan, pinagalitan ito ng ama. Kailan ka ba talaga magtitinong bata ka? Hindi mo na naisip ang kahihiyan namin ng nanay mo. Maging ang mga tiyuhin mo. Eto ka, isang sanggano. Wika ni Damar. Opo tay, pari nga po ang mga tiyuhin ko at lahi tayo na naglilingkod sa simbahan. Pero hindi nyo ba naisip, iba ang pagkatao ko sa kanila. Hindi ako kapareho ng mga tiyuhin ko. Nasaan ang takot mo sa Diyos? Anong nangyari sa iyo, Ibar? Hindi nawala ang respeto at takot ko sa Diyos. Oo, sanggano ko sa tingin ng mga tao. Pero hindi porket lagi ako nasasangkot sa kaguluhan, masamang tao na ako. Hindi ko lang talaga gustong makakita ng mga taong inaapi. Iniisip mo ang kapakanan ng iba, pero ang sarili mo, ni minsan ba naisip mo? Hindi na natin dapat pagtalunan pa ang bagay na to, tay. Pasensya na kung nagkamali ako. Kung gusto niyong parusahan ako gaya ng dati, gawin niyo. Pero hindi nun mababago ang prinsipyo ko. Matapos magsalita, lumabas ng bahay ang binata. Hindi na sinubukan pang pigilan ni Damar ang anak. Alam niya na wala ring mangyayari. Isa pa, panatag ito dahil isang lugar lang ang maaaring puntahan ng binata. Anong ginagawa mo dito? This oras na ng gabi, Ibar. Hindi ka pa rin ba umuwi? Galing na po ako sa bahay, Padre. Kaso lang, pinagalitan na naman ako ni tatay
Kaya umalis na lang ako. Ayokong saktan yung damdamin niya. Ikaw naman kasi, mano bang sumunod ka na lang sa sinasabi ko? Umiwas ka sa gulo. Gaya nga po ng sinabi ko, sinusubukan ko namang umiwas eh. Kaso lang, hindi ko talaga matim na may nasasaktan. Alam niyo po ba kung bakit ako nakipag-away? Nasabi na sa akin ni Totong, pero sige magpaliwanag ka. Si Totong nga po kasi, palagi na lang pinagdidiskitan ng mga tambay dyan sa kanto. Wala namang ginagawa yung tao sa kanila. Hindi na ako nakatiis. Kaya ayun, ginulpi ko lahat. Siya nga ba? Maganda naman ang hangarin mo, Ibar. Pero hindi pa rin tama. May mga pulis tayo. Bakit hindi mo sila isuplong? Yun na nga ang problema, padre. Yung isa sa mga tambay na nanakit kay Totong. Anak ng hepe sa bayang to. Kaya wala ring magagawa yung mga pulis kung sakaling magsumbong man kami. Ay nako, batas ng tao nga naman. Kung hindi bulag, duling. O siya magpahinga ka na. Maga pa tayong gigising bukas. Nang gabing yun, sa simbahan natulog ang binata. Habang nakaiga, paulit-ulit na iniisip ang mga sinabi sama. Nagsisisi ito sa tuwing napagsasalitaan o nasasagot ang ama ng pabalang. Nakatitig lang sa kisame si Ibar habang nagpapaantok. Nang biglang makarinig ng kalabog mula sa mismong kapilya, dali-daling bumangon ng binata. Inakala nitong may nakapasok na magdanakaw. Isa sa mga yaman ng simbahan, ang antigong imahe ng Birheng Maria. Marahang naglakad ang binata papasok sa kapilya. Kaso nga lang walang tao roon. Isa-isang tinignan ni Ibar ang bawat sulok para masiguradong walang nakapasok. Nang mapansin nito ang makinang nabagay sa paanan ng imahe ng Birhen, nilapitan nito. Nakita ang isang medalyon. Oh, sino kayang nakaiwan ng medalyon dito? Teka, medalyon ng infinito? Bakit nandito sa paanan ng Birhen? Tanong ng binata. Alam nito ang bisa ng medalyong natagpuan, pero kailangan nito ng tamang mga dasal at debosyon para mapagana. Nang mga sandaling ito, alam ni Ibar na may babalik para kunin ang medalyon. Kaya tinabi niya at kinabukasan, buong araw na nag-intay sa simbahan upang malaman kung may tao bang kukuha. Kaso nga lang hanggang sa mga sumunod na araw, walang dumating upang kunin ang medalyon ng infinito. Kaya naman ipinakita niya ito kay Padre Semo. Bibihira na ang ganitong uri ng medalyon. Saan mo ba nakuha ito, Ibar? Doon po sa paanan ng Birheng Antigo. Inaantay ko nga po kung may kukuha eh. Pero wala namang naghahanap. Ano kaya magandang gawin dyan, Padre? Kung wala namang nagmamay-ari, pwede mong ipakonsagra. Kaya niyo po bang gawin yun, Padre? Isa kumpare, binigyan ng otoridad ng Diyos upang magbinyag, magbasbas, at higit sa lahat, gawing banal ang isang bagay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kung ganun po, pwede pong pakikonsagra yung medalyon? Kasi po may pagbibigyan ako. Mukhang malabong gusto mong mangyari dahil kailangang ipatungkol sa iyo ang pagbabasbas. Kailangan mo pang hawakan at ariin ang medalyon nang sa ganon magkaroon ito ng koneksyon sa iyong pagkatao. Pero binabalaan kita, sa oras na yakapin mo ang debosyon ng infinito, hindi ka na maaaring gumawa ng kahit anong ipinagbabawal ng simbahan, lalong-lalo na ang pakikipagbasag ulo. Maliwanag po sa akin yun, Padre. Pero sa oras sa may makita ako nasasaktan o inaapi, hindi pa rin ako tatayo sa isang sulok at manonood. Kahit ang Diyos pa mismo ang humarang sa akin, ipagtatanggol ko mga naaapi. Wag na wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga ganyang bagay. Nakasaad yan sa 10 utos.
Alam ko po, Padre. Ang sa akin lang, huwag niyo akong pigilan na tumulong sa mga nangangailangan. Pinagkalooban ako ng Panginoon ng lakas at katapangan. Bakit hindi ko gagamitin para makatulong sa iba? Heto na naman tayo. O siya, amin na yung medalyon mo. Nang makonsagra, balikan mo na lang bukas ng hapon. Inabot ng binata ang medalyon. Pagkatapos ay nagpaalam ito upang sunduin sa paaralan si Totong. Pag-alis ng matanda, dumating naman si Damar. Nakuha niya ba ang medalyon, Padre Semo? O Damar, nandito. Pinapakonsagra niya sa akin. Sabihin mo, bakit mo ibinigay ang kaisa-isa mong medalyon? Hindi mo na ba ito gagamitin? Matanda na ako, Padre. Kailangan ko nang magretiro. At isa pa, hindi ko na rin kakailanganin ng medalyon ng infinito. Hindi na ako nanggagamot. Sapat na sa akin ang pananampalataya ko at patnubay ng amang may likas sa lahat. Ang kinakalungkot ko lang, baka mabuyo ang anak mo sa paggamit ng kapangyarihang taglay ng medalyon. Ano ngayon ang gagawin mo? Kung sakaling mangyari yun, ako mismo ang magdidiskomunyon sa kanya. Pero malaki ang tiwala ko kay Ibarra. Hindi siya likas na masama. Alam ko yun. Sige na, Padre. Mamaya makita niya pa ako dito eh. O sige Damar, mag-iingat ka kaibigan. Pag-uusap ng dalawa. Kung hindi nyo na itatanong, dating manggagamot ang ama ni Ibarra. Inilihim niya ito sa lahat dahil hindi pangkaraniwang sakit ang nilulunasan nito. Mga sinasaniba ng demonyo at mga engkanto ang kinakaharap ng Ginoo. Noong ito ay nasa kasagsagan pa ng kanyang panggagamot, isang medalyon ng infinito sa kanyang mga iniingatang gamit. Silang dalawa ni Padre Semo ang magkasama. Nag-aral din bilang eksorsista sa Italia ang pare bago tuluyang madestino sa lugar nila Ibarra. Doon niya nakilala ang ama nitong si Kadamar. Inilihim ng dalawa ang sekreto dahil maraming tao ang naghahangad na makuha ang mga gamit ni Damar. Maraming antingero sa kanilang lugar. Ngunit si Kadamar lang ang nagmamay-ari ng 3 uri ng malalakas na gamit. Pangkumbate. Una ay ang medalyon at libreta ng Sator. Ikalawa, ang kumpletong talandro ng Atardar. At ang medalyon ng Infinito. Bawat isa sa mga tangan niyang gamit may kanya-kanyang pinaggagamitan. Ang libreta at medalyon ng Sator, ginagamit nito sa kumbate espiritual. Ang talandro ng Atardar, para sa depensa at pangparusa. Samantala ang medalyon ng Infinito, nagbibigay ng kakaibang lakas ng pangangatawan. Nang mga panong iyon, walang mambabarang o mangkukulam ang nakakagapi kay Kadamar. Kinakatakutan nito sa lugar. Ngunit sa tuwing manggagamot, nakatakip lang ang mukha nito para hindi siya makilala ng mga kaanak. Lalo pa, isang monsenyor ang nakakatandang kapatid. Balik tayo sa kwento. Teka sandali lang, bago ako umalis. Magandang malaman mo din ang pinakarason kung bakit pinagkaloob ko kay Ibarang medalyon ng infinito para kahit papano may pagtanggol niya na maayos ang sarili. Yan nga ang kinakatakutan ko, Damar. Dahil sa oras na malaman niya ang bisa ng medalyon, maaaring malasing ang anak mo sa kapangyarihan at tuluyang makalimot. Gaya ng sinabi ko, Padre, handa kong putulin ang sungay ng anak ko. Pero mataas ang kumpiyansa ko na hindi yon magagawa ni Ibarra. Gayon din naman ako. Pero tandaan mo, Damar, nakakalasing ang kapangyarihan. Pag-uusap ng magkaibigan. Matapos ay nagpaalam na si Kadamar. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating naman si Totong at Ibarra. Ano po, Padre? Kumusta po kayo dito? Maayos naman, Totong. Sige na, magberyenda na muna kayo.
bago nyo simula ng paglilinis sa simbahan. Nga pala Ibar, sumunod ka muna sa akin. May sasabihin ako tungkol sa medalyong napulot mo. Wika ng pare. Sumunod si Ibar kay Padre Semo. Ramdam ng binata na seryoso ito, kaya medyo kinabahan siya. Bakit padre? Ano pong nangyari sa medalyon? May naghahanap po ba? Wala naman iho. May sasabihin lang ako sa'yo at kailangan pakinggan mong mabuti. Ang medalyong ito, isang makapangyarihang gamit. Alam ko naman po ang tungkol dyan. Talaga? Saan mo nalaman? May nakita po kong ganyan dati. Ang sabi nila, medalyon daw ng infinito. Alam ko lang ang tawag pero hindi ko alam kung para saan. Ang medalyon ng infinito ang nagbibigay ng lakas at bilis ng pangangatawan sa taong nagtatangan. Ngunit nangangailangan ng matinding debosyon at pananalig para mapagana ang bawat orasyong nakaakibat sa medalyon. Debosyon? Kung sakali gaano naman katagal yun? Ang debosyon, panghabang buhay Ibarra. Ngunit ang pag-aaral mo ng mga orasyon at dasal, siguro, mahigit 1.5 buwan. Ganun po ba? Medyo matagal pala. Bakit mo naman naitanong? Interesado ko bang gamitin ang kakayahan ng infinito? Sabi nyo, hindi ko naman pwedeng ibigay kahit kanino. Di ako na lang po ang gagamit. Palagi mong tatandaan na ang pagdedebosyon, maraming batas na kailangang sundin. Sa pagkain, pang-araw-araw na gawain, maging sa pangangalaga ng iyong katawan. Siguro po, kakayanin ko naman yung ganun. Matanong ko lang, bakit ka nagpasya na gamitin ang medalyon na to? Hindi ko po alam eh. Parang nararamdaman ko lang na kailangan kong gawin. O siya, balikan mo ang medalyon kinabukasan. Matapos basbasan ng pare ang medalyon, itinuon nito ang mga dasal pang debosyon. Sa tulong ni Kadamar, naibigay ng pare ang mga basag at orasyon para mapagana ng binata ang gamit. Inabot ng halos 2 taon bago tuluyang makabisado ni Ibar ang mga dasal. Ngunit hindi pa ito nagagamit ni minsan. Hanggang isang araw, habang naglalakad galing sa paaralan ni Totong, may ilang kababaiyang nakatayo sa gilid ng daan. Nag-aabang ng masasakyan nang biglang habluti ng isang lalaki ang bag ng isa sa mga ito. Walang pagdadalawang isip na hinabol ng binata ang magnanakaw. Nagawa niya itong abutan. Ngunit sa kasamaang palad, napadpad si Ibar sa pinakapugad ng mga kawatan. Teka, mukhang maling lugar ang napasok ko . Wika ng binata habang naghahanap ng posibleng daan palabas. Makitid na eskinita ang pinasukan. Ang tanging daan palabas ay kung saan siya pumasok. Kaso nga lang naharangan na ito ng ilan pang kalalakihan. Yan ang napapala ng mga nagpapakabayani. Ngayon tignan natin kung makakalabas ka pa ng buhay dito. Isa-isang sumugod ang mga kalalakihan at dahil nasa bingit na ng panganib, hindi nagawa ng binatang mag-usal na mga dasal. Ngunit laking gulat nito, tila kusang kumilos ang kanyang mga kamay. Gumante ng suntok sa mga kalalakihan. Tumumba ang isa sa kanila, dahilan para tumama ito sa iba pa. Kinuha ng binata ang pagkakataon upang usalin ang mga orasyong pangpoder at pangdepensa. Alam ni Ibar na may mga sandatang dala ang mga kaaway at sa hindi malamang dahilan, malaki ang pananalig ng binata sa natutunang aral. Naglabas ng kutsilyo ang isa sa mga kalaban at sinugod si Ibar.
Sinalubong naman ito ng binata at nagawang agawin ang patalim. Nang biglang may sumigaw, dahilan para mapahinto ito sa pagkilos. Sige, subukan mong gumalaw. Sasabog ang utak mo sa iskinitang to. Wika ng lalaki. Huminga ng malalim ang binata at bumulong. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Nilingon ni Ibar ang lalaki may hawak ng baril at sinugod. Kinalabit ang gatilyo. Kaso nga lang hindi pumutok ang baril. Makailang ulit niya itong ginawa, pero wala pa ring nangyari. Nawakan ni Ibar ang kamay ng lalaki at naagaw ang baril. Itinapon ito sa malayo. Walang pagdadalawang isip na binugbog ang kalaban. At habang ginagawa ito, sunod-sunod na suntok naman ang natatanggap mula sa mga kasama ng lalaki. Ngunit walang epekto sa kanya ang mga ataking ito. Sa kasamaang palad, isa sa mga kalalakian ang nakadampot ng baril. Pinaputokan si Ibar. Ramdam ng binata ang pagtama ng bala sa katawan. Kaso nga lang laking gulat nito dahil walang dugong lumabas. Nabutas ang damit. Ngunit ni maliit na galos, walang natamo si Ibar. Dahil sa kaganapan, nagsipagtakbuhan ang mga lalaki. Inakala ng mga ito na napatay nila ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kawatan na hindi tumalab sa katawan ni Ibar ang bala. Sinubukan pang habulin ni Ibar ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Totong dahil paparating na ang kapulisan. Umalis na tayo dito. Tumawag na ako ng pulis. Mamaya lang nandyan na sila. Wika ni Totong habang pilit na hinihila ang kamay ng kaibigan. Wala na ring nagawa ang binata kung hindi sumunod sa sinabi ni Totong. Sa bahay tayo dumiretso. Kapag nalaman ni Padre Semo ang nangyari, siguradong masasabon na naman ako. Hindi kaya lalo kang sabunin ng tatay mo kung doon tayo sa bahay niyo pupunta? Wala si tatay sa bahay ngayon. Nagbakasyon sila ni nanay. Kaya walang magbubunga nga sa akin doon. Pag-uusap ng dalawa. Pagdating sa tahanan ng binata, laking gulat nito dahil naroon ng kapulisan, kausap ang kanyang ama. Naku yari, nandito palang tatay mo. Bakit dito naman pumunta ang mga pulis? Hindi ko alam tong pero wala nang atrasan to. Tara, puntahan natin si tatay. Mabagal na naglakad ang dalawa papunta kay Damar. Nagtaka ang binata sa ikinilos ng ama. Nandito ka na pala. Kanina ka pa inaantay ng mga pulis. Po, bakit naman? May nagsumbong sa amin na babae. Nanakawan doon malapit sa kolehiyo. Nagtanong-tanong kami. Ikaw daw ang humabol sa mga kawatan. Opo. Ganun na nga po ang nangyari. Kaso lang nakatakas din sila eh. Kami nang bahala sa mga yon. Nga pala, naibalik sa biktima ang ninakaw na baga. Iniwan na magnanakaw sa isang tindahan ng sigarilyo. Maraming salamat sa tulong mo. Wala pong anaman sir. Ginawa ko lang po yung alam kong tama. Ipinagmamalaki kita anak. Ngayon nauunawaan na kita. O siya mukhang napagod kayo. Pumasok na muna kayo sa bahay. Ako nang bahalang makipag-usap sa mga pulis. Sige po tay. Papasok na po kami. Habang papasok ng tahanan, laking gulat ni Ibar nang makita nito. Hinihipo ni Totong ang ulo ng ama. Ano bang ginagawa mong bata ka? Wala naman po. Tinitignan ko lang kung nilalagnat kayo. Kakaiba ang kilos niyo eh. Abat, loko kang bata ka. Pumasok ka na doon. Tatamaan ka sa akin. Natawa si Ibar sa ginawa nito. Hindi akalain na gagawin yon ni Totong. Sira ulo ka talaga. Paano kung nagalit sa'yo si tatay? Hindi magagalit yun. Talaga namang iba yung kilos niya. Hindi ka nga pinagalitan eh.
Kahit alam niyang nakipagbubugan ka na naman. Ewan ko pero mabuti na rin yan. Siguro, naintindihan niya na yung ginagawa ko. Pag-uusap ng magkaibigan. Sa paglipas sa mga buwan, wala namang nangyaring kakaiba. Normal na mga araw lang ang nagdaan. Nang mga sandaling ito, unti-unting nagbabago ang pakikitungo ni Kadamar sa anak. Kumusta naman ang araw mo, Ibar? Nakapunta ka ba ng simbahan? Opo tay, sa katunayan, may pinapabigay po si Padre Semo sa inyo. Galing daw to ng Laguna. Mukhang lumang kahon eh. Hindi ko lang alam yung laman pero mabigat. Ganun ba? O siya, ilapag mo lang dyan. Titignan ko. Tinatapos ko lang itong binabasa ko. Ang hilig nyo talaga magbasa ng dyaryo. Teka, may patayan sa bayan? Alam ko yan ah. Doon yan malapit sa simbahan. Kailan po nangyari tay? Tanong ng binata. Nakita nito sa pahayagang binabasa ng ama ang balita. Ayon dito, kahapon lang nakita ang bangkay. Pero may suspecha sila. Ilang araw na itong naroon. Medyo nangangamoy na nga eh. Nilagyan na lang ng apog para hindi madurog kung sakaling bubuhatin. Nakilala po ba kung sino ang biktima? Alias Kintoy. Yun lang ang nakalagay dito. Parang pamilyar yung pangalan. Parang narinig ko na kung saan. Ang sabi dito, talamak na magnanakaw ang taong yan. Kung totoo man, mabuti nga yan sa kanya. Nang mabawasan naman ang mga kriminal dito sa atin. Hindi kaya siya yung nakabangga ko dati? Bakit ko ba pinag-aksayahan ng oras yan? Sige na ho, matutulog na ako. Pumasok sa silid ng binata. Direktang naiga sa kama. Ilang sandali lang kinatok din ito ng ama. Ibar, lumabas ka dito sandali. May naghahanap sa'yo. Nagtaka si Ibar kung sino ang naghahanap sa kanya. Alam nito na nasa paaralan pa si Totong. Tumayo ang binata at lumabas ng silid. Sino po yung naghahanap? Kilala niyo po ba? Hindi. Ang sabi nung isa, kaibigan mo daw. Kaibigan. Wala akong ibang kaibigan bukod kay Totong. At saka si Padre Semo. Nasaan na po sila? Pinapasok niyo po ba sa bakuran natin? Syempre naman, alangang pabayaan ko yan sa labas. Napakainit ng panahon. Dito na naginala si Ibar. Wala itong ibang kinikilalang kaibigan maliban kay Totong. Paglabas, nakita ang dalawang kalalakihan na nakasuot ng itim na jacket. Magandang tanghali po. Sino po sila? Barang pangalan mo, hindi ba? Ako nga pala si Franklin. Chuy ni Kintoy. Kintoy? Yung natagpo ang patay sa kabilang kanto? Bakit po kayo nandito? Huwag ka nang magbaang-maangan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Sandali, anong ako? Hindi ko po pinatay ang pamangkin nyo ha. At saka, ngayon ko lang din nalaman na... Pasensya na. Pero hindi mamamatay tao ang anak ko. Mukhang nagkamali kayo ng taong pinuntahan. May nakapagturo sa amin na ikaw daw may gawa ng pagpatay sa kanya. Ikaw ang huling nakaengkwentro ng pamangkin ko. Tama po kayo. Natatandaan ko na. Siya nga yung kawatang hinabol ko. Pero ilang buwan na po nakalipas nang mangyari yun. Yun na nga eh. Gusto ko malaman ko anong ginawa mo sa kanya. Paanong namatay ang pamangkin ko nang walang sugat? Hindi ko alam ang sinasabi nyo kaya pasensya na. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng pamangkin nyo. Narinig mong sinabi ng anak ko, kaya makakalis na kayo. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo na pagbabayaran ang nangyari sa pamangkin ko. At talagang makulit ka ha? Sinabi ko sa'yo na wala akong kinalaman. Hindi ako naniniwala. Biglang naglabas ng mataas na kalibre ng baril ang dalawang lalaki
sabay paputok. Pinaulanan ng bala ang tahanan nila Ibar. Dali-daling niyakap ng binata ang ama para sanggain ang bala. Ilang sandali pa tuluyang naubos ang bala ng dalawa. Para kay Ibar, ito na ang pagkakataon para gumanti. Tinignan ng ama. Nakitang wala itong pinsala, kaya naman nakahinga ng maluwag ang binata. Pasensya na po tay, pero magiging sanggano muna ako sandali. Wika ng binata sabay takbo papunta sa kinaroroonan ng dalawang lalaki. Pinagsusuntok ang mga ito. Gumante ng atake si Franklin, ngunit walang epekto sa katawan ng binata ang mga suntok. Lingid sa kalaman ni Ibar na naroon si Totong ng mga oras na yon, nakita ang buong pangyayari. Nasaksiyan nito kung paanong ilampaso ng kaibigan ang dalawang kalalakihan. Patuloy na nakipagbuno ang binata kay Franklin habang ang kasama nito ay naglabas ng patalim. Akmang sasaksakin na sana si Ibar nang bigla itong napahinto sa pagkilos. Masyadong abala si Ibar ng mga sandaling iyon, kaya hindi nito nakita ang nangyari sa kasama ni Franklin. Nilingon ni Totong si Kadamar. Nakita niya. Nakapikit ang mga mata ng Ginoo habang nakaunat ang kamay. May kung anong binubulong. Dito napagtanto ni Totong na hindi pang karaniwang tao si Kadamar. Sa isang kumpas ng kamay, tumilapon ng lalaki at nagawang patulugin ni Ibar si Franklin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote nyo na may kinalaman ako sa pagkamatay ni Kintoy. Hayaan mo na. Totong, huwag kang tumunganga. Tumawag ka ng pulis. Dumating ang otoridad. Hinuli ang dalawang kalalakihan. Kalaunan nalaman kung ano ang kinamatay ni Kintoy. Ito ay dahil sa sobrang kalasingan, pagkalango sa pinagbabawal na gamot. Matapos ang kaganapan, lumaganap sa kanilang bayan ang tungkol kay Kadamar at Ibar. Ngunit kalaunan, nakalimutan din ito ng mga tao. Sa kasalukuyan, isa ng ganap na pari si Ibar, nakadestino sa malayong lugar. Tanging si Totong na lang ang naiwan sa kanilang bayan. Dahil dito, nakarating ang kwento sa atin ni Ibar, ang isang sanggano na purong dibino. Bagong kwento pa rin ang susunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa estrangherong mamamatay aswang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Totoy. Taong 1982, probinsya ng Mindanao. Kasalukuyang nangangalakal ang batang si Totoy. Mag-isa na lamang sa buhay dahil nasangkot sa isang trahedya ang buong pamilya. Siya lamang ang tanging nakaligtas sa pambobomba ng mga terorista. 12 anyos. Napilitang matutunan ang mga bagay-bagay para makaligtas sa paulit-ulit na kalupitan ng paligid at kapwa. Makalipas ang ilang sandali, tumigil siya sa pangangalakal ng basura. Nakakita ng tirang pagkain. Ito ang pinagkabalahan. Kasabay nito ang paglapit ni Baste, isang estranghero. Sino ka? Dayo ka, no? Ang ganda ng tindig nyo, parang sandalo pero ang daming tattoo sa katawan. May hawak pang sigarilyo. Adik ka ba? Maraming ganyan dun sa amin eh. Mga kapitbahay naming adik. Buwan-buwan nga mayroong pinupuntahan yung mga pulis dun eh. Dinadakip pero nakakatakas. Kasi hindi naman talaga sila huhulihin. Pakitang tao lang. Para kunwari ginagawa yung trabaho pero ang totoo, tumatanggap sila ng suhol. Nagulat si Baste sa sinabi ni Totoy. Sobrang daldal mo namang bata ka. Pagkatao ko lang ang tinatanong mo nung una, pero umabot ka sa kwentuhan sa kaganapan ng mga adik sa inyo.
Ayos ka rin ah. Ilang taong ka na ba, 8? Ang bata mo pa tapos nandito ka na sa basurahan nangangalakal. Nasaan ba ang pamilya mo? Kumakain ka pa ng panis. Ay nako. Bueno, ang pangalan ko ay Baste. Wala ako niyan. Mag-isa lang ako sa buhay. Nanay ko, walang silbi pati si tatay. Anak ng anak, hindi naman kayang panindigan. Nagkawatak-watak kami magmula nung gera tapos hindi ko na alam kung nasa ng iba kong kapatid. Patay na siguro. Anong pangalan mo, Basti? Pangit? Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo ah. Walang kamor-amor. Wala ka bang bahay? Meron. Yung iniwang tahanan ng dating mamamatay tao. Bakit mo natanong? Naghahanap ka ba ng matutuluyan? May bakanting kwarto naman doon. Pwede ka basta magbayad ka sa akin ha. Ang bata-bata pa. Marunong nang magnegosyo. O sige, magkano bawat araw? Kahit maliit na halaga lang pangkain. Huwag mo kong tawagin bata, matanda na ako. 12 anyos na ako, no? Ganun ba? Bansot ka kasi. Nasaan ba ang bahay? Pasilip nga. Kung magugustuhan ko, dadagdagan ko pa yung bayad sa'yo. Ayos ka rin ha, mayaman ka ba? Ang lakas mo magsabi ng pera, mukha ka namang mahirap. Nga pala, hindi pwedeng magtagal dito. Maraming halimaw. Hindi lang rebelde, magdanakaw, o kapitbahay na siraulo. Sa gabi nga may nangangatok na aswang dito eh. Ay may baril ka pala. Pwede mo silang labanan no. Kapag naubos ang bala mo, lumipat ka na ng ibang lugar para sa kaligtasan mo. Naunang maglakad si Totoy. Sumunod naman sa kanya si Baste. Dumating sila ng tahanan. Maayos, malinis at may sapat na espasyo. Kinuha niya ang kwarto at nagbayad sa bata ng ilang araw na pananatili. Aba totoo nga may pera ka no? Pero hindi ako naniniwala na galing yan sa paghihirap mo. Mas maniniwala ako kung sasabihin mo sa akin na nagmula yan sa nakaw. Halata sa mukha mo, wala kang nagawang tama sa buhay, di ba? Napakamot sa ulo sabay iwas ng tingin ng lalaki. Hindi makapaniwala. Nakatagpo ng batang may ganitong pag-uugali. Nakakarami ka na ha? Kung makapagsalita ka, parang ang dami mong alam sa buhay. Kung sa bagay, sa dami ng nangyari sa lugar nyo, marami ka talagang makukuhang kagaspangan. Hindi lang sa ugali. Ano, pwede na bang pumasok sa kwarto? Magpapahinga ako. O sige na, pumasok ka na, bayad ka ni. Hindi na nag-abalang tumingin. Binibilang ang hawak na salapi. Ang pakay ni Baste sa lugar ay hindi ang maganap ng bagong tirahan. May nakaingkwentrong nilalang na hindi natapos ang laban. Biniktima ang mag-ina habang tinutugis ang isa pang nilalang noong araw. Nandito siya upang magiganti. Galing pa siya ng Bohol pero napadpad sa Mindanao para singilin ang halimaw. Matapos magpahinga, lumabas siya upang maglibot. Hindi niya nakita ang bata. Magpapasama sana kaso wala sa lugar. Inikot ang buong paligid. Maliban sa mga basurang nakatambak sa mga tabi. Nariyan din ang mga taong masama ang titig. Hindi siya nagtaka. Normal ang ganito lalo na dayo lang sa lugar. Hoy, taga-saan ka? Bagong salta ka dito ah. Alam mo ba ang nangyayari sa katulad mo? Tanong ng lalaki. Nakita niya ang iba na naghahanda. Nagsipagdampot ng panghampas. Alam niya ang gusto ng mga ito. Kaya nagmamadaling naglakad pero hinarangan siya. Ang lakas ng lobong mambastos ah. Kinakausap kita, kaya wag mo kong tatalikuran. Sinampal siya nito pero hindi niya pinalagan. Wala siyang gana sa ganitong away. Hindi ito ang pakay niya sa lugar. Wala pa lang isang to eh. Ang laki ng katawan, pero duwag. Pipi kaya tayo no? Magsalita ka nga. Muli siyang sinampal. Kaliwat kanan. Patuloy na nagpigil si Baste. Hindi uubra sa amin ang pananahimik mo.
Wala kaming awa sa mga dayo. Mga bata, trabahuin na natin to. Nagsilapit ang mga ito at sinimulan siyang hampasin. Nagulat sila dahil nanatiling nakatayo si Baste. Samantalang buong lakas ang ginawang paghampas. Nabali pa nga ang ginamit ng mga kahoy. Sino ba to? Bakit parang hindi nasasaktan? Baka aswang ka din kagaya ni Mando. Huy, manahimik ka nga. Huwag daw wag mong babanggitin si Mando kung ayaw mo mapugutan ng ulo. Hoy, ikaw ano ka ba? Ang yabang mo ah. Nagtitigas-tigasan ka pa dyan. Ano, lumabang ka? Muli siyang sinampal. Hinampas pa pero hindi siya natinag. Walang dugong umagos kahit sa ulo paulit-ulit hinambalos. Ang tigas mo ah. Sino ka ba talaga? Anong dugo ang meron ka? Para hindi tabla ng pisikal na atake. Nandito ka ba para ipagmayabang yan? Pasimpleng naglakad palayo si Baste. Nagsitabi ang mga tambay pagdaan niya. Wala siyang balak mag-aksaya ng lakas sa mga ito dahil napapansin ang takot sa mga mata nila. Umaastang matatapang pero ang katotohanan ay takot naman. Bumalik siya ng tahanan. Naabutan ng bata na nagbibilang ng mga pakete sa kusina. Kagad siyang lumapit at nilayo ang mga ito. Ikaw bata ka. Bakit ka may ganito? Alam mo ba na maliban sa delikado masama yan? Sinong nag-utos sa'yo ha? Walang ya. Pati bata dinadamay sa kalokohan. Bakit ka ba nangyayalam? Sanay ako sa ganitong buhay. Ano bang bago? Alam ko mga to. Nakikigamit ka na nga lang ng kwarto. Nangyayalam ka pa. Tombi ka nga dyan. Pinapalakad to sa akin, sinisira mo pa. Lumabas ang bata, dala ang mga pakete. Pasimpleng binulsa at tumakbo patungo sa kung saan. Hindi nasundan dahil nawala kagad. Inantay niya ang pagbalik nito. Pero lumipas ang mga oras ay walang paramdam. Inantok na siya habang nakaupo sa sala. Karap ang pintuan. Kinakaba na baka nahuli na ang bata. Walang pinapatawad ang otoridad. Kahit halatang ginamit lang ito, huhulihin at mas lalong papakinabangan. Ilang sandali lang ang lumipas. Naalerto ng may maramdamang kakaiba. Sinundan ito ng mahinang katok sa pintuan. Naalala niya ang sinabi ni Totoy tungkol sa nangangatok. Salip na matakot ay napangiti pa siya. Dali-daling kinuha ang patalim at hinanda ang sarili. Nagpatuloy ang katok. Walang tigil kahit saglit. Nakatayo si Baste sa harapan ng pintuan. Hawak ang seradora. Nag-aantay na lamang ng tiyempo. Nagsimula siyang sumambit ng dasal. Natigil ito at napansing unti-unting lumalayo ang presensya. Dali-daling lumabas. Hinabol ito hanggang sa tambakan ng basura. Nakita ang isa sa mga tambay kanina. Nakahandusay. Wala ng buhay. Nang marinig ang boses ng iba, nagmamadali siyang umalis upang hindi mapagbintangan. Buisit, hanapin niyo yung nilalang na yan. Sigurado kung hindi pa yun nakakalayo. Magsikalat kayo, dalian niyo! Umalis na rin si Baste. Sinundan ng natitirang bakas ng aswang sa hangin. Pero nawala rin makalipas ang ilang sandali. Natigilan sa gitna ng daan ng makasalubong ang bata. Mabuti naman at nandito ka na. Akala ko na paano ka eh. Umuwi na tayo. Bago pa tayo mapahamak dito. Hindi naman ako sasaktan ng aswang. Kaibigan ko yan. Sa lahat ng tao rito, ako lang ang hindi niya sinasaktan. Yung mga tambay kapag merong ginawang mali, yun ang pinapatay niya. Nya, sino siya? Paano mo naging kaibigan ng isang nilalang? Hindi naman sila malapit sa mga tao. Sa tingin mo lang hindi. Siya nga ang dahilan kung bakit ako nabubuhay hanggang ngayon eh. Maraming natulong sa akin si Mando magmula nang nawalan ako ng pamilya. Binibigyan niya ako ng pagkain. Minsan kapag nakauwi siya dito sa lugar, kahit mga tambay binibigyan niyan eh. Mabait yun.
Huwag ka lang pasaway. Napaisip si Baste sa sinabi ng bata. Narinig niya ang pangalan na iyon sa mga tambay. Mando, isang aswang ang taong yun. Paano mo nalaman? Oo, paulit-ulit naman to eh. Nalaman ko nung naabutan ko siya sa kanila. Aswang tapos biglang naging tao. Hindi niya ako sinaktan. Huwag ko lang ipagsasabi ang katauhan niya. Magmula ng araw na yun, naging utusan niya ako eh. Pinapagtanggol niya ako laban sa mga kapitbahay dyan na mapanghusga. Dami mong tanong, matulog ka na nga. Wika ni Totoy. Pumasok ito ng kwarto. Hindi na siya kinausap. Kinutuban si Baste sa tinutukoy na tao. Hindi siya sigurado pero malakas ang pakiramdam na ito ang aswang na hinahanap. Gusto pa sanang magtanong sa bata pero tulog na ito. Mag-aantay na lamang ng bukas upang makakalap ng karagdagang impormasyon. Kinaumagahan, bumungad ang balita tungkol sa tambay na natagpuan sa basurahan. May mga pulisya. Dumating pero dahil kilala ang lugar bilang pugad ng iba't ibang kriminal. Isinara ang investigasyon bilang personal na interes ng patayan. Wala nga lang nadakip na salarin. Sa kabila nito, maigpit ang paniniwala ng ibang tambay na aswang ang may gawa. Kapag nakasalubong ko yung aswang na yon, papatayin ko talaga. Dinali si Jerry. Malilintikan siya sa akin. Sa akin lang baka si Mandong may gawa nun. Kagabi parang nakita ko siya. Hindi ko lang sigurado pero hubog ng katawan niya eh. Hoy, tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha. Dinadamay mo pa si Boss Amo. Bakit naman siya nandun? Lumuwas nga siya ng Maynila nung nakaraang linggo, hindi ba? Sa susunod na araw pa ang balik niya. Anong sinasabi mo dyan? Basta, nakita ko talaga siya kagabi. Tahimik na nakikinig si Baste sa usapan ng mga tambay. Sinundan niya ang isa nang umalis ito. Kakilala mo ba si Mando? Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo tungkol sa kanya. Akong bahala sa'yo. Mag-aabot ako. Inabutan niya ito ng pera kaya hindi na nakatanggi. Dinala siya sa lugar kung saan walang ibang tao upang maibigay ang impormasyon na kanyang hinihingi. Si Mando ay ginagalang dito sa lugar dahil siya nagbibigay ng kabuhayan sa amin. Ganito, illegal. Nagbibigay rin ng pera kaya walang magawa kung hindi yumuko sa kanya. Kapos kami, naging alipin ng salapi. Pero hindi ako naniniwalang illegal na droga lang ang pinapatakbo niya. Minsan kasi parang ibang tao siya. Alam mo yung kakaiba yung amoy? Presensya, tapos ang ilap. May mga pagkakataon pa na sigurado kong hindi ako namamalikmata. Yung dumaang aso naging siya. Kung alam mo ang tinutukoy ko, kagabi nakita ko siya doon kung saan natagpo ang patay ang kaibigan namin. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang halimaw na kumakatok sa mga kabayan. Nang bibiktima. Teka, di ba sa bahay ka ni Tutoy tumutuloy? Bakit hindi mo tanungin ang bata? Alam niya ang tungkol kay Mando. Yun lang konti lang yung bayad mo eh. Hanggang doon lang ang sasabihin ko. Alis na ako, baka may makakita pa. Malalagot ako kapag nakipag-usap sa kagaya mong dayo. Kung may balak kang gawin sa kanya, hanapin mo. Nariyan lang yan sa tabi-tabi. Nalinawan si Baste. Kumpirmadong aswang ang sinasabing Mando. Lalong lumakas ang kutob na ito ang hinahanap na nilalang. Umuwi siya. Nabutan si Totoy na naglilinis ng iba't ibang uri ng baril. Tinignan lang siya nito at hindi pinansin. Ayos ka rin Daig mo pa ako sa dami ng ginagawa. Isa lang ba ang amo niyan doon sa una mong trabaho? Akala ko ba simpleng mangangalakal ka? Ngayong nandito na si Mando, hindi ako mangangalakal. Ako ang tagalakad ng produkto niya. Bakit ba ang dami mong tanong? Nasaan si Mando? Baka naman pwedeng makita yung amo mo. Kakausapin ko lang.
Itatanong ko kung naghahanap ba siya ng karagdagang tauhan. Papasok din ako. Tinignan siya ng bata mula ulo hanggang paa. Hindi ka tatanggapin. Malaki nga ang katawan mo, pero mukhang hindi ka maaasahan. Siguradong papalpak ka sa mahalagang misyon. At saka, bawal ang baguhan kasi maraming pasikot-sikot. Kung mangmang ka, di diretso ka sa kulungan. Hindi kita maintindihan ha. Akala ko ba pulpol ang mga pulis dito? Ang sabi mo, nagkukunwari lang silang ginagawa ang trabaho. Hindi ka pag-aaksaya ng pera ni Mando kung mangmang ka. Mabubulok ka sa kulungan eh. Kaya huwag ka nang sumali dito. Teka, hindi ka naman magtatagal dito, di ba? Ano bang pakay mo sa lugar namin? Kung wala naman, umalis ka na. Nagiging sagabal ka sa mga lakad ko eh. Maayos ka rin ha. Ako na palang sagabal ngayon. Pero seryoso ko. Saan makikita ang Mando na yan? O sige, ganito na lang. Pakisabi, hinahanap ko siya. Meron siyang atraso sa akin. Yan ang sabihin mo. Nagulat si Totoy sa mga sinabi nito. Pagsapit ng hapon muling lumabas si Basti. Palihim na sinunda ng bata. Sumot ito sa pasikot-sikot na kabayan hanggang sa makarating sa kabundukan kung saan pumasok sa lumang bahay. Nang makita ang isang lalaki sa bintana, naging alerto ang tangan. Napansin nito ang presensya niya. Kagad nagsara ng mga bintana at pintuan. Pasilip-silip ito. Hinahanap ang kanyang kinalalagyan pero dahil nakatago, hindi siya nakita. Dinig pa ang malakas na kalabog mula sa loob na para bang nagwawala. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas ang bata. Meron ng pasa at latay sa katawan. Dali-dali niyang nilapitan pero umiwas ito. Antingero ka ba? Kaya pala nagalit sa akin si Mando. Tignan mo yung ginawa sa akin nung sinaktan niya ako. Kasi akala niya, dinala kita dito. Umalis ka na nga. Pinapahamak mo ko eh. Pinasok niya ang tahanan. Hinalughog ang bawat sulok pero mabilis na nawala ang lalaki. Bukas ang bintana sa likuran. May bakas ang pagdaan nito. Sinundan pero naligaw sa gitna ng kakawyan. Nakabalik naman sa tahanan ng bata matapos ang ilang sandaling paghahanap ng daan pauwi. Bakit ka ba nandito? Umalis ka na. Pinagalitan ako ni Mando dahil sa iyo. Ang sabi niya, kung nandito ka para patayin siya, hindi ka magtatagumpay. Uunahan ka niya bago mo magawa yun, kaya umalis ka na. Kung ganun mag-unahan kami. Mabuti na rin na alam niyang antingero ko para makapaghanda siya. Sa palagay mo, kailan niya ako balak sugurin? Hindi ko alam pero ang sabi niya, hindi lilipas ang gabing ito na hindi ka mamamatay. Ngayong gabi. Ayos ah. Kung sakaling mapapasabak ako sa laban mamaya, huwag kang mangyengelam o magpakita sa Mando na yun. Baka madamay ka. Nang mga sumunod na sandali, matyagang nag-abang si Baste sa pagdating ni Mando. Nasa loob lamang siya ng tahanan. Palakad-lakad habang nakasunod ng tingin si Totoy. Tahimik lang ito. Ilang sandali pa ay nagsalita na rin. Sino po ba talaga kayo? Pangalan niyo lang ang sinabi sa akin. Wala akong ibang alam tungkol sa inyo. Ano po ba kayo, antingero? Bakit takot na takot si Mando kanina? Hindi ka niya nakita, pero alam niyang nasa malapit ka. Sabihin na lang natin, Totoy, kung gaano kalakas ang Mandong kaibigan mo. Higit na mas malakas ang puwersa ko kumpara sa kanya. Yang kaibigan mong aswang, hindi siya mabait. Halang ang kanyang kaluluwa at nang bibiktima ng tao. Kumakain ng laman at dugo at pumapatay. Kaya kalimutan mo ang anumang kabutihang binigay niya dahil darating ang araw na ikaw ang susunod na biktima. Halimaw siya. Walang puwang ang kabutihan sa pagkatao. Nandito ako para tapusin ang kasamaan niya. Para ipagiganti ang nangyari sa pamilya ko. Nakatingin lang ang bata sa kanya.
Hindi sigurado si Baste kung naintindihan ang mga sinabi. Ilang sandali pa, naramdaman ang presensya ng aswang. Totoy, dito ka lang sa loob. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Kung sakaling makapasok si Mando, huwag kang magdadalawang isip na paputukin ng baril. Alam kong marunong kang gumamit niyan. At alam kong alam mo rin ang katangian ni Mando. Pero huwag kang mag-alala. Tatalab sa kanya ang bawat balang nilagay ko dyan. Makalipas ang ilang sandali ay narinig na ang katok sa pintuan. Pinakinggan nito ni Baste. Nang makatsyempo ay kagad binuksan. Sabay sunggab sa nakatayo sa harapan. Mabilis nakabawi ang nilalang. Tinamaan siya ng kalmot sa muka. Kahit walang sugat, nawalan pa rin ng balanse sa lakas. Tumakbo ang aswang patungo sa tambakan ng basura. Malawak ang lugar. Walang bahay at mahinang sinag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag. Nang magkaharap ang dalawa, dito niya nakilala ang halimaw. Tama siya. Ito ang dumali sa kanyang mag-ina. Parehong-pareho ang amoy, presensya, muka at tindig. Nag-init ang buong katawan sa galit. Kilala ko ang mukhang yan. Lalo na ang mga mata. Tama. Ikaw ang antingero na kamuntikan ng pumatay sa akin noon. Pero dahil mahina ang utak mo, madali kang maisahan. Bumalik pa nga ako habang tinutugis mo ang kasama ko. Tinrabaho ko ang mag-ina mo. Kumusta ka? Matagal na ang nakalipas magmula nang huli tayong nagkita. Nakakatuwa naman. Huwag ka masyadong magpakampante. Nandito ako para patayin ka. Ganun ba? Pwede mong subukan. Hindi na nakapagpigil sa Baste. Sinugod niya ito at hindi tinigilan hanggang sa ilang beses na bumagsak. Madali itong nakakatayo sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake. Lumalaban. Sinasabayan ng kanyang galaw. Pero dumating ang puntong puro na lang ito depensa. Bumaon pa ang ulo sa lupa sa paulit-ulit na pagsuntok. Gusto niyang pagdusahin muna upang maramdaman ng paghiganti. Masyado kang maraming salita. Hindi mo naman kayang makipagsabayan. Dahan-dahang bumangon ang aswang. Nangihina pa pero ayaw ng sumuko. Hindi binigyan ng pagkakataon. Sinugod muli at binugbog. Hindi niya tinigilan kahit hindi na lumalaban. Nakatihaya na lamang ang aswang habang patuloy na pinagsusuntok ni Baste. Nang mapansin ang kalagayan nito, saka lang siya tumigil. Kahit nakahandusay na, sinaksak ng sinaksak gamit ang dalang patalim habang nag-uusal ng dasal. Nang masiguradong patay na, dali-daling hinila patungo sa gitna. Sinunog kasama ng nagtatambakang basura. Nakatingin siya sa hindi kalayuan. Dahan-dahang kinakain ng apoy ang katawan ng halimaw. Saka lang umalis nang mapansin ang mga taong lumalapit matapos makita ang sunog. Pinagtulungan nilang apulahin, pero dahil sa lawak at bilis ng pagkalat ng apoy, nahirapan sila. Ilang oras bago napula. Sapat ang oras para sunugin ang bawat parte ng katawan ng halimaw. Ikaw yung nagsunog doon, ano? Huwag mo nang itanggi. Nakita ko yung nangyari. Pinatay mo si Mando, tapos sinunog mo kasama mga basura. Alam mo naman pala nagtatanong ka pa. Isusumbong mo ba ako? Wika ni Baste. Hindi sumagot ang bata. Ibinalik ang baril sa kanya. Alis na ako dito. Tapos na ang sadya ko kaya wala nang dahilan para magtagal. Mag-iingat ka. Mag-isa ka pa naman. Tumigil ka sa pagsali sa mga iligal na gawain. Nakakasama yan sa'yo, lalo na't bata ka pa. Mas mainam ang mga lakal kaysa ganyan ang gawin mo. Eto pera. Pasasalamat ko sa'yo. Binigyan niya ng pera ang bata.
Sapat para tugunan ang pagkain sa loob ng ilang araw. Hindi inantay ni Baste ang umaga. Umalis na sa lugar. Naiwan si Totoy na namamangha. Para sa kanya, estranghero pa rin si Baste. Hindi niya alam kung nagsabi ba ito ng totoong pangalan. Wala ring ideya sa buhay nito. Ang tanging alaala lang na tumatak ay isa siyang antingero. Mandirigma na walang takot na humarap sa nakakakilabot na nilalang. Nilalang na minsan niyang kinilalang mabuti. Na isa palang halimaw. Malaki ang pasasalamat niya dahil siya ay iniligtas ng isang estranghero na mamamatay aswang.